Yes! And Matthew! John Matthew, tama? Ayan. Ayun si John Matthew. Kaway-kaway dyan. Sino mas bata. matanda? Sino mas bata? Ikaw mas Yes po, matanda. 22 and 19 po yung brother Bata. ko. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami. Dalawa lang. Yes po, ma'am. Wow. Ang cute Ganda naman ng nito, pwesto. friend. Ganda ng pwesto Ang cute nyo. ng pwesto nyo. Napaka... Tignan nyo naman, oh. Diba? Homey. Ikot-ikot natin. Pakita natin, oh. Mayroong mga ganito pang mga disenyo. Sino nag-isip interior design. niyan, Jabel? Kami rin pong family. Yes, kami lang rin po nag-design. Yes. Opo. Ilang taon? 20 and 19. I'm nag-aaral. 22 po and 19. Yes po, studying po, ma'am. Anong kinukuha niyong mga kurso? I'm studying accountancy po. Pero, yes po. Actually, I'm from BS Entrepreneur. And then, I shifted po to accountancy. So, naka 3 year po ako sa accountancy. Pero, I've decided, doon po ako nagkaroon ng crossroad. No, to decide if magpapatuloy ako sa CPA journey ko po or Uy, wow. kasi po that time si Evernight medyo parang gaining popularity. So medyo hati yung decision ko pero mas nag-weigh yung decision ko po. But I have to tell you now, go for CPA. Oo. Kasi talaga as in, ang dami kong nakakausap na mga medyo mas matandang generation kaysa sa amin. Right. Na sinasabi nila, iba daw talaga yung accountancy. Yeah, of course Yung ang po. dami daw Very, talagang mga opportunity na pwedeng makuha. So, ang magandang balita, nanaig pa rin ang pag-aaral, di ba? Parang pag-aaral din habang sinasabi. Opo, I plan to continue po naman. I'm just developing lang po yung business sa ngayon. Kasi peak time po siya. Matthew, ikaw, ano naman ang kurso mo? Actually po, naisipan ko po na mag-BSBA major in marketing or financial management po. Yes po. So, opo, naisipan ko po na since meron na po kaming business and data po namin yung grow ng business. Naisipan ko po na pinaka mag-fit in po na course sa akin is which is yung BSB or Business Administration since ayun po yung pinaka realistic and ayun yung correlated sa business po namin. Oo. Nakakatuwa yung ang babata nila, Oo. yung mindset nila. Parang Negosyo agad. pang 50 or pang 40. Oo. Pang sa atin na dapat yun eh. Pero negosyo, ang naisip nyo talaga negosyo. Pagkakape, kapihan talaga. Bakit kapihan na naisip nyo? Actually po, we started as milk tea, but over time, nagka-develop po kami ng passion sa coffee. And ever since nun, talagang rabbit hole na po siya. We never stop po from learning and continually improving our coffees. Napakapalad ng barangay kasi di ba? Sobra! Anytime, di ba? May may mga homemade From what time to what time kayo bukas? We open from 12 to 12 pero dahil nga po sa high demand, sometimes we overtime to at least mga 1 a.m. Sometimes pag talagang matindi, mga 2 a.m. Kaya kailangan nilang tumuto. Oo. Ano ang natututunan nyo hanggang sa ngayon dito sa business na inumpisa? Syempre po, maraming aspect po na natututunan namin through our business. And ang pinakauna ko po or yung pinaka nararamdaman ko po is yung sa social aspect po, which is maganda po kasi sa pagiging barista is matututo po kayo through social like psychology and marami po kayong matututunan at mas makakapa nyo po yung mga tao like na magiging friendly po kayo. Like, So marami ka napipick up sa mga tao. Socializing, diba? Very, very good. At syempre, ito raw yung kapihan nyo, garahe lang ita. Garahe lang po. Tapos sino yung nagsabi na gawin na natin coffee shop ang garahe? Ako po talaga nag-dare. Ano sabi ng mga Ano sabi magulang ng mga mo? magulang mo? Actually po, they're medyo doubtful, shaky. Kasi iniisip nila, tago yung lugar. Parang, ano yan, magkiklik ba talaga yan? Parang hindi sila convinced talaga sa simula. And may fear, and it's rational. Pero kami po talagang may mabigat sa puso namin na we know na it will click. So, we pursued our, May paniniwala kasi kayo sa business yes po. ninyo. Exactly po. Okay, syempre maraming kapihan sa paligid, 'di ba? 'Di ba? Ano ang kaibahan ng kape ninyo sa mga iba? Paano kayo umaangat? Kalidad ng kape? Oh, dyan. Yes po. Since ang pinagkaibahan po namin sa ibang coffee shop is that na we use local coffee beans or minsan po is international beans. So, nag-explore po kami ng iba't ibang klase ng beans like Sagada, Beng Dark Roast, Benguet Arabica,
or medium. No! Yes. Yes po. Opo. Medium roast or some kakaibang beans like from Africa and Brazil, which is medyo kakaiba po yung lasa nila since they have floral notes Yes, or they have medyo different, lasang ano po different taste. So sa Meron pa cafe po silang- namin na-explore nila yung iba-ibang taste ng coffee. So, medyo from kakaiba po Cordillera and etc. Ano yun? Diba sabi mo nga parang natatry nyo na yung iba't ibang beans. Sa Pilipinas, ano yung sa tingin nyo yung parang mabenta doon sa inyong mga yung local beans na? So, ito po, malamang sikat po ito na place is which is yung Baguio. Baguio, And Benguet coffee. we use From Cordillera dark Benguet beans, Arabica from Baguio. And Yes. ayun po yung pumatok po dito sa mga customers namin. And ayun yung pinaka first beans na nagagamit Yes po. Yes, friend. Marami. Kita mo, di ba? Yung mga ating mga local beans, hindi nyo po yan na pwedeng itago kasi napakasarap. Okay. Siyempre, itong inyong business na ito, hindi naman ito agad-agad na bongga, no? To start with. Kailan nyo nalaman na parang, okay na tayo or gaano katagal? Paano nyo nakita na pwede nating ituloy ito? Okay, syempre po, so since normal po sa business ng mga first month or second month, medyo matumal or low yung sales. And actually nga po, siguro mga 5 cups or 10 cups sa isang hour is masaya na po talaga kami kapag ganon. Sa umpisa naman talaga mga nganay di ba? Para Oo. makikilala po muna sila, di ba? Unti-unti yan hanggang sa makilala kayo, hanggang sa marami ng mga customer. May kwento rin yung kanilang coffee machine. Oh. Anong kwento? Nasaan yung coffee machine? Jabez, Ang ganda. itong coffee machine nyo, anong kwento niyan? Ano po, actually we have 3 machines. We started from yung very basic. Pero until now, our new machine is the Manus from El Rocio. And ayon po sa supplier namin, we're the first in the Philippines to acquire a South Korean. Maganda siya. Ikaw na yan! Ikaw na! Manos sa punta. Yeah. Di ba? Nasa Santa Ana, di ba? Nasaan yung manos sa Pilipinas? Nasa Santa Ana, di ba? Okay yun. Actually, higit sa lahat, dito sa punta, may ganitong kapihan, may ganitong coffee At sa shop. barangay. Nakaka-proud. Barangay, Di ba? hindi mo Napakapalad maisip. ng mga kabarangay natin dito. I hope I'm sure na-realize nila yan. Ano ba mga ibinebenta natin dito? Ito, yan, ang mga bestseller nyo. Pastries. Halika. Puntahan na natin itong mga pagkain nila. Halika Oo, ito, pasok ka dito, matikman natin. Kapadani, halika. Tikman natin itong mga ito. Ano ba tong mga to? Ayan, ano yung mga yan? Kwento nyo sa... Ay, halika, papasok ako doon para may mic kayo. Okay. Ano tong mga to? First po, we prepared po our 3 best-selling drinks. Ano yung First is we have the macadamia latte. So what we use in here is coffee from Brazil and Indonesia. And then meron po siya yung macadamia. Yes po, it's a blend po. Ang galing. We usually blend po, ma'am. Like kahit sa mga local beans like Excelsa Coffee and Arabica. Ayan po. About that one? This one po this is our original creation. It's called Chocolate Craze. My mother named it. And it's just simple na chocolate and milk po. Nako, mabenta yan sa mga bata at sa henerasyon nyo. Benta sa akin yan, bata pa ako. Oo naman, 21 ka lang eh. Bakit naman hindi? Ayan, ano naman po? Yes po. And sarap. ito po yung pinaka-newest offering namin. This is, we called it oat milk latte. We use oat milk po for it. And, yeah. Sabi niya. Bestseller, yung pinakabago, oat milk. Diba? Siyempre. Okay, siyempre marami kayong mga kabataan ngayon. Marami kabataan ngayon ang nanonood sa atin, diba? At siyempre, I'm sure dito sa barangay, maraming nakakakita sa inyong dalawa na ganito ang ginagawa nyo, may business kayo. Ano yung inyong payo sa mga kabataan? Ang payo po namin, I guess, is starting up pursuit is it require sacrifice po talaga. We want to inspire, but we also want to warn na it's not easy po. It's not easy. Next. Lalo na't meron pag-aaral na iniinda, Exactly po. kailangan prioritize yung So we pag-aaral. need po sacrifice and it's cliche na po pero we need passion. Deep passion for the craft and the ability to pursue your ambitions po. Ito pa. Oh, yeah. Oh, Yes, sige. my friend. Sa pagpili ng friend, ng aaralin sa college. Oo. Diba? Kasi sila, plinano na nila, hindi na yung parang yung una, gusto kong maging engineer. Ay, hindi pala yung pwede kasi kailangan ko sa business. Nagbago ba?
ikaw ba dapat ang mga kabataan ba ngayon dapat nag-isip na tingnan nyo kung ano yung practical, kailangan pa rin ba yun? Okay, yes. Okay, ang masasabi ko po is, okay, just pursue your dreams. So, pero ang pinakamalaga po is planado po. First of all, pinag-iisipan, merong critical thinking skills. And at pinakamalaga po sa akin is yung practical or yung based lang po sa situation nyo right now. And since po lahat naman po tayo may iba't ibang situation and yung decision natin sa pag-pursue ng college is i-correlate lang po natin yun sa situation natin. Ganda, my friend. Iko-correlate, di ba? Hindi pwede kasi talagang puro passion din lahat. Sa totoo lang, totoo naman At yun. nakakatuwa nito, di ba, sa edad nila, sa batang edad Oo. nila, nakakatulong na kayo sa magulang nyo. Kamusta? Nasusuporta na ba? Okay na? Yes po, Very good. pinatigil ko na sa work si Mami. Ayun! Kinilab... Kinilab- Asa pa napakapalad si Ma? Kinilabutan ako, Ron. Ren. At Yun. 22. Oo. Na at 22, napastop na niya ang kanyang nanay sa pagtatrabaho dahil sa Wow. sinabi na niya, ako nang bahala sa'yo. Napasaya mo kami, Rona. Nang saya namin doon. Good job, boys. You guys. Oo. At ito pa ang ating panalangin, oh. Sana ito maging franchise na, lumaki na. Sana. Ni-expect ko to, nasa mga major cities na to, ha? Oo. Iniisip ko, makakarating to sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ng mundo, parang Yun na yung nga. mga kilalang mga international brand, ha? Yes, Oo. ayun Sige. na. Huwag niyo kami kalimutan, ha? Kapag, ha? Lumaki-laki na kayo sobra, Baka ha? mamaya magpupasok kami sa ano nyo. Huyo. Ay, sino yan? Oh. Na-feature po namin kayo sa show namin, sa munting programa namin. Ako po si Kuya Tony Pet, tsaka si Ate Lam. Huyo! Walang huyo, ha? Ayan. Congratulations! Maraming Congratulations salamat, sa inyo. Jabez and Napakasarap John na inyong Matthew. kape, yung face. May regalo kami sa inyo mula sa Net25 bilang Ayan, ito, ating- binigyan nyo kami ng inspirasyon at lalo na ang ating mga kabataan ngayon. Mula Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!